first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurihan namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Hayaan niyo ako na gamitin itong salitang sa wikang Ingles na reciprocity. Pag tinitingnan natin sa isang dictionary, ang salitang reciprocity ay ito ay give and take exchange. Nagbibigay ka, yung taong binibigyan mo ay magbibigay din sa iyo in return. Give and take exchange. Ngunit nakikita ko po dito sa katagang ito na tatlong level po ang reciprocity. Ang una dito ay yung isang pakipagrelasyon ng mga magulang doon sa kanilang mga anak. O sa mga tao na nakikita natin araw-araw, mga minamahal natin, nagbibigay tayo sa kanila, and in return, bibigyan din po tayo. Sa ating Eucharistia, ito ay natutunan ko sa aking professor ng una, si Bishop Ambo David, na ang salitang Eucharistia sa Greek ay walang iba kundi pasasalamat. So give and take exchange. Ganun din po ang ating Panginoong Diyos sa ating araw-araw na buhay. Pinagkalooban tayo ng napakarami, umaapaw ang mga biyaya sa atin. Ang sa atin lang naman, nandyan tayo para pasasalamatan ang Diyos. Pasasalamat. Ang pangalawang level dito ng reciprocity ay yung sa ating mga Pilipino, yung sinasabi nating utang na loob. Na kahit man hindi sabihin ng isang tao na nagbibigay sa'yo ng isang bagay, may utang na loob ka sa kanyang binibigay. May utang na loob ka sa kanyang kabutihan. At tayo tumatanaw ng utang na loob, tayo mga Pilipino, may dating sa atin yung kanyang kabutihan. At isang araw, o sa sunod ng mga araw, buwan, nandoon tayo para pasasalamatan siya. Hindi man siguro sa mga material na bagay, sa ibang pamamaraan na tayo nagpapasalamat. Ngunit ang pangatlong level ng reciprocity ay yung giving without expecting in return. Kung nagbibigay ka na wala kang hinahangad, hindi ka naghintay ng kapalit, napakatindi yun. Kapag minsan kasi tayong mga tao, nandyan sa atin yung pag nagbigay tayo, kailangang ma-recognize tayo, kailangang bibigyan tayo. At sabi ng ating mahal na Santo Papa, na si Pope Francis, na ang kabanalan hindi lamang masusumpungan sa aming mga kaparian, sa aming ating mga obispo, o sa ating mga naglilingkod sa simbahan, masusumpungan din po natin ang kabanalan, lalo na sa ating mga magulang na araw-araw nagpapagod, araw-araw nagsakripisyo, araw-araw nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang mga pamilya. Sa ating mga magulang ngayon doon, nakapanood dito sa ating, o nakipag-isa dito sa ating banal na Eucharistia, ang inyong araw-araw na pagpapagod, araw-araw pagsakripisyo, ang inyong intensyon ay hindi man talaga para kayo ay suklian, kundi ang inyong intensyon na ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, balang araw, matupad nila ang kanilang mga pangarap, mapaganda ang kanilang buhay. Yung intensyon, hindi yung intensyon na susuklian ako, babayaran din ako ng aking mga anak. Yung mga magulang na nandiyan sa kanilang kabutihan, hindi po nagbibilang sila. Hindi po talagang sinasabi nila, papagod ako sa iyo ngayon, sa araw na ito, sa sunod ng araw, magpapagod na naman ako sa iyo. Hindi po nagbibilang. At siguro ito yung wisdom ng ating mahal na Santo Papa, na sa kanilang araw-araw na pagpapagod, ang kanilang intensyon
out of their love na talagang binabahagi ng kanilang pagmamahal. Binabahagi nila yung kanilang pagsasakripisyo. At dito makikita natin, wow, this is something that is reciprocity. Anong reciprocity dyan? Yung kabutihan, ang pagmamahal ng mga magulang, yun na yung sukli. Yun na yung tugon doon. Hindi na sila naghihintay pa ng kapalit doon. Yung kanyang kabutihan, pag nakatulong tayo, hindi na natin hingi pa na tayo susuklian. Yung kabutihan na yun, yung pagmamahal na yun, yun yung sukli na yun. At kung titingnan natin, wow, napaka-inspiring. Pag tayo nagbibigay ng kabutihan, nag-aalay ng kabutihan sa ating kapwa. Mga kapatid, ito din po ang ating ebanghelyo ngayon. Sa ating ebanghelyo, na pag tayo nagbibigay, naglilimos tayo, huwag natin parang nagtatrampita tayo. Ipapaalam natin doon sa ating mga matalik na kaibigan, huwag ganun. Ngunit napakaganda dahil sa amin lamang sa seminaryo, sa aming Generate Formation House, Generate 1, marami kaming mga kapatid na napakaganda ang kanilang kalooban, mga sponsor namin, makakilala namin, mga benefactors namin, na wala silang ibang hinihiling, wala silang ibang intensyon, kundi maparating yung kanilang kabutihan, yung kagandahang loob nila. At dito sa kagandahang loob nila, makikita namin ang Diyos. Wow, napakabuti talaga ang Diyos. Kahit baga ang Diyos, hindi man talaga naghangad ng kapalit sa Kanyang pinagkaloob sa atin. Kung tinitingnan natin ang buhay natin sa Kristo, yung bagas pag siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, sabi baga niya, huwag mong sabihin ito kanino man. Huwag itong sabihin kanino man. Napakagandang kalooban, ano? Dahil tayo, pag minsan, gusto nating yung mga pangalan natin, pag tayo nagbibigay, malalagay dyan sa mga streamer, magaglagay lang dyan sa mga upuan, ng mga simbahan, o saan-saan man, gusto nating malalagay yun. Ngunit, napakagandang sinasabi natin, huwag niyong sabihin ito kanino man. At ang pangalawa dito na sinasabi ng ebanghelyo natin, kung tayo nananalangin, huwag tayo dun sa mga lansangan. Itong public prayer, hindi man sinasabi na huwag tayong magdadasal na hindi tayo nakikita. Ngunit ang pinaka-importante dito, anong intensyon natin sa ating pagdadasal? Ang intensyon ba natin sa ating pagdadasal para purihin tayo? Para kikilalanin tayo na tayo nagdadasal? Hindi. Ang napaka-importanting mensahe dito, yung ating pakipagrelasyon sa Diyos. Sa ating Panginoon Kristo, madaling araw, pupunta na siya sa mga ilang na puok, napakatahimik na puok, yung maitaimtim na panalangin niya. At ito din po para sa atin, pag tayo na nanalangin, yes, may panalangin tayo, na marami tayo, ngunit aging titingnan natin uli, ano yung intensyon natin. At napakaganda din pong tinitingnan natin yung pangalawang at pangatlong punto ng ebanghelyo natin, pag tayo nag-aayuno, magilamos tayo. Huwag tayong magmukhang parang malungkot tayo. Ngunit, again, napakagandang titingnan yung talagang intensyon natin. Ano bang intensyon natin pag-ayuno? Diba yung pag-ayuno natin, sacrifice. Sakripisyo. Hindi sakripisyo para sa aking sarili. Sakripisyo para makapag-isa ako doon sa mga taong nagugutom, sa mga taong sinasantabi ng lipunan, mga taong dinadaanan nila yung mga paghihirap sa buhay. Yun ang pinaka-intensyon para maramdaman ko ang pangailangan nila. Na sa ganun, pag naramdaman ko ang pangailangan nila, nandoon yung pagkiling ko sa kanila. Nandoon yung pagbabahagi ko sa kabutihan ng Diyos sa pinagkaloob sa akin. Mga kapatid, pag tinitingnan natin ang Panginoong Diyos, yung sinasabi nating giving without expecting in return, kahit baga tayo nakakalimot sa Diyos, kahit ba tayo nagkakasala, ang Diyos din po ay wala mang tigil, hindi man nanghingi sa atin ng kapalit. Kahit nakakalimutan natin siya, minsan ilang beses, kahit man dyan inaalay niya ang kanyang sarili dyan sa taas na krus, namatay dyan sa taas ng krus, hindi po niya hiningi yung kapalit. Ang kapalit dito, yung kanyang kabutihan sa atin, ang pagmamahal niya sa atin, the unconditional love of God na mababahagi niya sa atin. So anong mensahe para sa atin itong mga kapatid, itong ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito? Ang mensahe dito para sa ating lahat ay napakaganda dahil yun nga sa ating pagbabahagian, sa ating mga panalangin, sa ating pag-ayuno, titingnan natin anong intensyon natin.
kalooban ng Diyos doon sa ating mga sarili. Ano ba ang gusto mangyari sa atin ng Diyos? At hingin natin ang biyaya ng Diyos nawa sa ating pakipagrelasyon, sa ating araw-araw na buhay, sa ating paglilingkod, nawa hindi makikita yung ating mga pride, yung pagpaimbabaw natin, hindi makikita yung kababaang loob natin. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen.